Okay, this is it, pansit. Alright, hi mga Aries loves! Welcome back to my Purple Aries channel. Ako po si Aisha. Welcome, sis! And, finally! Okay, go, push! Mga sis, ito yung isa sa mga highly requested na gawan ko ng video. And ito yung aming love story ni Lux. Nakakaya. So, where do I begin? Okay, first of all, mga sis, nagkakilala kami ni Lux through internet. So, yun yung medyo parang alangan akong ikwento sa inyo, guys, kasi medyo nahihiya ako na sa internet kami nagkakilala. But still, I need to be proud kasi it works, diba? Sabi kasi nila, sabi ng karamihan, yung lagi sinasabi din sa akin ng mga magulang ko dati na sa internet mo lang nakilala. But, mga kids na mga nanonood, be very, very careful, okay? Gusto ko yun unahin, sabihin sa inyo, be very cautious kasi yung mga napapanood natin sa Soko, sa Investigador, TV Patrol, 24 Oras, it is really dangerous. Sobrang delikado na makipagkita ka sa isang tao na nakilala mo lang sa Facebook, sa Twitter, or sa kahit anuman. Kaya be very careful, okay? Okay, let's go. Okay, it happens way back when I was in, I think, 3rd year high school or 4th year. I think 4th year high school. Ay, tama, 4th year high school. I was 15 years old way back then. And yun nga, high school pa lang ako noon. Tapos, umuwi si tatay galing abroad kasi tatay ko seaman siya. Tapos, ang niregalo niya sa akin is laptop. Niregaluhan niya ako ng laptop. Tapos, after how many weeks, nag-apply kami ng internet. And finally, na-approvehan na siya. Tapos, nagkaroon na kami ng internet. So, yun, sobrang tuwan-tuwa ako. Kasi kalakasan pa ng ano nun Friendster. Dati lagi lang ako nakiki-Friendster dun sa kaibigan ko, sa best friend ko na si Elaine. Hi, EJ! Kung sakali man nanonood ka. So, yun na nga. Sobrang excited ako kasi may sarili na akong laptop, tapos may sarili na kaming internet. So, pinamalita ko yun sa mga kaibigan ko na, oy, meron na kaming internet! Friendster tayo mamaya. Oy, sige, mamaya, message tayo. Okay, ganyan. Hanggang sa sinabi nila, oy, gawa ka ng Yahoo Messenger para doon tayo mag-chat kasi may mga cool na ano doon, yung parang mga emojis, ganyan. Tapos, edi gawa naman ako ng Yahoo Messenger. Naalala ko pa noon, ang pangalan ko noon is Stunning. Yes. Stunning Aisha ata. Stunning Aisha 23. But hindi ko na alam kung anong password doon, mga sis. So, yun na nga. So, pagka-uwi galing school, excited, bukas ng laptop, chat ako sa mga kaibigan ko. Hanggang sa parang na-boring na kami, pero gabing-gabi na nun eh. Siguro, may pasok pa ba kinabukasan? I think walang pasok kinabukasan nun eh. Bali, parang na-boring kami. Tapos sabi nung kaibigan ko na isa, punta daw kami sa mga chatroom. Parang public chatroom. Kung, if you're familiar, yung Metro Manila Barkada. Nakakaya. So, yun. Sabi ng isang, classmate, tara, punta na lang tayo sa chatroom. Tayo dun. Trip tayo dun. O, di ako naman, syempre, excited. Kasama ko rin yung best friend ko noon, that time si EJ. Di punta na kami sa chatroom. Parang, ang tanungan pa nun is ASL. Ibig sabihin, age, sex, location. Tama? Tapos yun, parang doon ko natutunan yung mga terms, ganyan. Tapos ang dami rin namin pinuntahang chatroom. Hanggang sa yung friend ko na nag-suggest na magpunta kami sa chatroom, kailangan niya nang matulog. So, ang natira na lang, ako tsaka yung best friend ko na si Elaine. Tapos, punta pa rin kami sa iba't ibang chatroom. Kasi minsan yung mga chatroom, mga bastos, aalis kami dyan. Minsan naman yung chatroom, walang pumapansin sa amin, so aalis kami dyan. Hanggang sa nakapunta kami sa chatroom na merong isang babae doon. If I remember correctly, ang pangalan niya ay Ninya. So, siya yung nakachat-chat namin na, hello, ano pong pangalan mo, ate? Hi, ako si Ninya, ganyan. Hanggang sa may, alam mo yun, kasi may nakalagay doon eh, parang blank join the chatroom or blank join the conversation. Tama ba? So, yun. Hanggang sa may nakalagay doon, school _ Lux 2000
join the conversation. Tapos parang nagsabi si Nina na, uy, nandiyan na si Crush. Parang, ha? Ano daw yun? Uy, nandiyan na si Lux. Ganyan-ganyan. Tapos sabi namin nung best friend ko, sino yun ate? Ganyan-ganyan. Si Crush yan. Ganyan-ganyan. Hi, Lux. Tapos ito namang pangalan na Skull_Lux 2000. Sabi niya kay Nina, hi Ninya, keme Ruth. Tapos kami naman ng best friend ko, nag-chat kami, nung kaming dalawa lang, sabi ko, bestie, gwapo kaya yun? Tapos sabi niya, ewan ko, kausapin natin, try natin, ganyan-ganyan. Tapos kami naman, hi Kuya, Skull_Lux 2000. Aba, hindi nagre-reply si Kuya. As in, hindi siya nagre-reply. Tapos, sobrang ako personally, ewan ko lang kay EJ, sobrang curious ako kung ano itsura niya. Siguro first time ko kasi, keme, ganyan. Sobrang curious ko. Parang, I don't know. Ay, hindi, sige. Nag-message ata ako sa kanya ng ding, tawa, ding, ganun. Tapos, hindi siya nagre-reply. Masyado siyang pabebe siya. Tapos, hanggang sa dumating na yung oras na kailangan na rin matulog ni EJ. Tapos ako, parang sobrang curious ako kung sino ba tong Skull_Lux 2000 na to. And, yun, nagding ata ako ulit. Ding! Tapos sabi ko ata, hi, Kuya? Parang gano'n naman. Nakakaya. Tapos, parang sumagot siya na, hello ata? Parang gano'n. Hindi ko na masyadong matandaan. Sana lang talaga nabubuksan ko pa yun para makita natin yung mga previous conversation namin. Hanggang sa, nagsabi ako, Kuya, gwapo ka daw ata, sabi ni Ninya. Tapos alam niyo yung typical na bata lang. Tapos sabi niya, hindi, okay, huwag kayo nagpapaniwala dyan kay Ninya. Oh, I remember, nag-message din ata sa kanya si EJ, tapos hindi niya ata nasagot, or sinagot niya kaya nantulog na si EJ. Hanggang sa doon na nagsimula yun mga sis, lagi na kaming nag-uusap, tuwing pag-uwi ko sa eskwela, lagi na kami nag-uusap. Pero hindi, ang nakakatuwa lang kay Lux, hindi siya yung typical na chatter na bola-bola agad. Wala, parang nagkukwentuhan lang kami. Siguro kasi ang bata ko pa. Parang 15 years old lang ako. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siya 21? 21 na siya eh. That time. Tapos ang pinagkukwentuhan lang namin, natatandaan ko is yung pagsi-CAT. Parang binibida niya dati siya nagsi-CAT, tapos ako, binibida ko naman, hindi ako nagsi-CAT, kasi tumatakas ako, kasi ayoko nung inuutos-utusan ng may mga CAT na officer, ganyan. Tapos, yun, doon kami nagkakilala hanggang sa, lagi na kami nagkukwentuhan. Tapos, hindi ko pa siya nakikita sa webcam noon. Ang nakikita ko lang is yung picture niya sa Yahoo na sobrang labo, as in malabo pa basta malabo eh, pero nakikita ko na maputi ata siya, tapos matangos yung ilong niya, ganyan. Hanggang sa sabi niya, ano daw yung number ko. Yun yung tatandaan ko. Pasensya na kayo sis, putol-putol yung memory ko eh. Pero yun, tinatanong niya ata kung ano yung number ko sa cellphone. Sabi ko, ayoko, ba't ko ibibigay sa'yo? Hindi naman kita kilala. Sabi niya, okay, ganyan, okay lang. O di, ayun na, kasi nag-uusap-usap lang kami. Lagi, tuwing uuwi ako, excited akong kausapin siya. Pero hindi ko pa siya gusto, as in, gusto ko na siya na, gusto ko siyang maging boyfriend. Hindi. Kumbaga kasi, sabi ko nga sa inyo, way back in high school, marami akong kaibigan na lalaki. Actually, mas marami akong kaibigan na lalaki. Close ako sa mga friends ko na lalaki. Pero wala ako yung nakakausap na masinsinan, na gano'n, alam niyo yun. Ewan ko, parang bagong-bago lang kasi sa akin na may kachat ako, nakakausap ko siya, ganyan. Hanggang sa, minsan nga sinasabi niya pa sa akin, ang tagal naman mag-online nung nurse. Parang meron ata siyang chinachat nun na nurse, na parang bet niya ata. Kasi ko, ganun ba? Oo. At maganda ba? Ang sasabihin ko sa kanya, nurse, pwede mo bang gamutin yung, pwede mo bang gamutin yung may sakit kong puso? Basta may mga pag-ganun-ganun pa. May pag-ganun-ganun pa si Skull_Lux 2000 na mga bana. Tapos ako naman parang, okay, gano'n. Pero pag kinakausap niya ako tungkol sa sa school ko, tinatanong niya ako sa school ko, F na F ko naman na magkwento as a friend. Hanggang sa lagi na kami nag-uusap, napapansin na ata ng tatay ko na lagi ako nakatutok sa internet. So, medyo parang hindi na nagiging okay kay tatay. Hanggang sa sinasabi niya sa akin, kakain na. Tapos ako naman, sige lang, mamaya na. Kasi masyado akong tutok sa internet nun. Tapos, nakita ata ni tatay na may kachat ako. Hanggang sa kumakain kami, nagulat na lang ako, sabi ni tatay, wag mong bilisan yung pagkain, mag-iintay yung taga Laguna na yon sa'yo.
Sabi ko, ha? Ibig sabihin, binasa pala ni tatay yung thread. Pero wala namang pangit sa thread eh. Basta nalaman, parang nagtanungan lang, tagasan ka, taga Laguna, gano'n. Sabi ko, wala. Tapos hanggang sabi ni tatay, huwag ka ng internet ha, hindi na ako natutuwa. Parang binigyan niya ako ng curfew, binigyan niya lang ako ng oras kung kailan ako pwedeng mag-online. Tapos parang ewan ko, deep in my heart, parang nabahala ako na, hala, hindi ko makakausap si Lux, ganyan-ganyan. Tapos nag-online na ako, tapos sabi ni Lux, parang, sabi niya, ang tagal mo naman, ganyan. Sabi ko, pasensya ka na, hindi na ako pwedeng mag-internet. Ito number ko, 0919, keme. Sabi niya, ha? Akala ko ba ayaw mo ibigay yung number mo sa akin? Tapos sabi ko sa kanya, wala, basta text mo na lang ako, doon na lang tayo mag-usap sa cellphone. Tapos pinatay ko na yung laptop. Tapos nag-text din ata siya noon, kinagabihan. Hanggang doon naman kami nag-uusap na sa text. Lagi na kami nag-uusap sa text kasi nga yung laptop hindi na po pwede. And mga sis, parang napapansin na ata ni tatay na hindi na rin maganda, na kasi lagi naman ako ngayon nasa cellphone. So, kinonfiscate yung cellphone ko. Tapos, I remember that time, si Lux, parang yung number niya kinabisado ko. I think siya yung unang-unang cellphone number na nakabisado ko. Nakikitext pa ako nun sa school. Parang hala, ewan ko, lagi akong gumagawa ng paraan para lang makausap siya. Hanggang sa dumating na yung birthday ko. I think 2 months or 3 months din kami magkausap sa internet. Dumating na yung birthday ko. Tapos, binati niya ako sa Yahoo Messenger. Hinayaan ako ni tatay mag-computer nun eh. Imagine niyo guys ha, birthday ko, nagkakainan sila nanay ng mga handa. Ako, excited ako. Sabi ko, tay pa laptop. Ewan ko, meron deep inside me na gustong-gusto ko siyang kausap na kahit birthday ko, nagkakaraoke ata sila nanay at sila tatay. Ang gusto ko, humarap sa computer. Kasi gusto ko makita kung binati niya ba ako. Hanggang sa, yun, sabi niya, happy birthday! Tapos sabi ko, ayos lang, thank you. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, parang may sinabi siya eh. Basta hindi ko na masyadong maintindihan. Basta ako ata yung nag-initiate na, parang sinabi ko ata na, hoy, ano ba talaga tayo? Tapos yun ang mga sis, parang tinanong ko ata siya eh. Sabi ko, paano pag gusto kita maging boyfriend? Tapos sabi niya, parang sinasabi niya, di ba bawal ka pa mag-boyfriend? Tapos ayaw mo mag-boyfriend hanggang di ka pa nagsi-16 years old. Kasi, lagi ko pinapromise sa sarili ko na magsa-sweet 16 ako, na hindi ako mag-boyfriend. Hanggang hindi ako nakakatungtong ng 16 years old. And hindi naman yun naging mahirap kasi wala naman nanligaw sa akin ever since. And I must say, dun sa pag-uusap namin ni Lux na 2 or 3 months, parang medyo naging sweet-sweetan na kami ng kaunti, ganyan. Tapos parang, syempre, bilang bata, immature pa ako. Feeling ko, gusto ko na siya maging boyfriend, ganyan. So, yun. Sinabi niya, talaga, pwede maging tayo. Parang ganun ha. Sige, nanonood si Lux. Sige, parang hindi naman ganun talaga yung sinabi niya. Basta parang naging arrangement na lang na, okay, sige, boyfriend mo na ako. Okay, sige, girlfriend na kita. Tapos yun na, I market na December 23, birthday ko, 2007, naging kami, hanggang sa lagi na kami magka-text. Tapos, nahuli na ako ni tatay na parang meron ng mga I love you, kay Merut, I miss you, ganyan-ganyan. Parang nagalit talaga si tatay ng sobra na, ewan ko kung binato ba yung cellphone ko, basta nagalit siya. Tapos sinabi niya, nakausap mo lang yan sa internet, huwag mong pag-aksayahan, mag-aral ka muna, ang dami-dami mo pang makikilala, ganyan-ganyan. Tapos ako naman, feel ko na parang kontrabida si tatay. Alam niyo na yung mga ganoon. Kaya pagdating sa school, lagi pa akong pinapaloadan ko yung cellphone ng kaibigan ko, tinetext ko si Lux, tapos nagkaka-text-text na kami. Hanggang sa, yun na, lagi na kami magka-text. And naitago ko yung relationship na yon hanggang sa hanggang first year college ako. Magka-text pa rin kami ni Lux. Pero that time, December, di ba? Hindi pa kami nagkikita ni Lux almost 1 year bago kami nagkita. Kasi ito yung storya doon, ba't hindi kami nagkikita? Di ba, hindi ko naman siya sinagot. Kumbaga, nagkaroon kami ng setup. December 23 na kami na. February, kung tama yung pagkakatanda ko, February, Valentine's Day, gusto niya makipagkita. Si Lux kasi is taga Laguna, gusto niya makipagkita sa Cubao. Tapos ako naman, umuo ako. Parang sinabi niya na ata sa akin yun January. Tapos February, gusto niya makipagkita. Valentine's Day. Tapos, hindi ako naman, sige, kita tayo, ganyan-ganyan. Ang lagi ko lang talagang kakutsaba doon is yung pinsan ko. Hindi niyo pa siya
nakikita ko sila sa ibang bansa na siya eh. Pero siya talaga yung sobrang close ko, parang kapatid ko na. Dito siya lumaki sa amin. Ang pangalan niya, Joanna. Siya yung lagi kong kinakausap na, Joanna, huwag ka maingay kay tatay. Kami talaga yung partners in crime no ni Joanna. Tapos sabi ko, Joanna, samahan mo ako sa pag makikipagkita ako kay Luxa, ganyan-ganyan. Hanggang sa dumating na yung February 14, Valentine's Day. Tulad ng sabi ko sa inyo mga sis, ang dami-dami kong tigyawat, 'di ba? And sabi ko, gagamutin ko siya, meron pa akong ilang weeks. Pero pagdating ng February 14, ang lala niya, sobrang lobong-lobo talaga siya. As in, yung nana sa loob nung tigyawat, galit na galit. Sabi ko, pangit, hindi ako pwede makipagkita ng ganito kasi nakaka-turn off. Tapos, tinry ko siya lagyan ng concealer, namumuumuo siya sa gilid-gilid. Sabi ko, ano ba yan? Ang pangit ko. Baka ma-turn off siya. Tapos, sabi ni Joanna, ano na siya? Akala ko ba aalis ka? Ganyan. Sabi ko, ayoko, Joanna. Ganito na lang. Pag umulan, aalis tayo. Kasi pag umulan, medyo makulimlim. Hindi niya masyado makikita yung mga tigyawat ko sa mukha. Kaso, mga sis, tirik na tirik yung araw noon hanggang sa nag-text na siya na, nasaan ka na, nandito ako sa Cubao, kasama niya rin yung pinsan niya. Tapos sabi ko, hindi ako makakapunta, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, sabi niya, hindi, iintayin pa rin kita kahit anong mangyari. Tapos, parang, ang tagal na ata nila nag-intay. Ewan ko kung ginabi sila. Ginabi ba kayo nun pa? Hindi pa rin ako sumisipot. Tapos, doon na siya nag-text sa akin na, siguro nga, hindi ka totoo. Siguro nanloloko ka lang, ganyan-ganyan. Tapos, nakakaya sa pinsan ko. Siguro tama yung pinsan ko, ganyan. Tapos, ewan ko kung nalungkot talaga siya noon. Tapos, ako, medyo na-guilty ako kasi parang pinaasa ko lang siya, ganyan. Tapos, ayun, hindi na kami muna nagka-text noon hanggang sa nag-text siya sa akin uli na, kamusta ka na? Sabi ko, okay lang naman ako. Yun, hanggang yun, sa bumalik na uli, nagkwentuhan na kami uli, naging kami na uli. Sorry sis, mga sis, medyo magulo yung kwento ko. Kasi nakakahiya magkwento, tapos medyo paputol-putol na kasi 9 years or 8 years ago na nangyari yun. So, ayun na, hanggang sa nag-college na ako, medyo mas nagiging madali na sa akin yung makapag-commute. Alam nyo na kasi hindi na ganun ka-strict yung schedule sa school. Meron kami mga mahahabang break. So, nakakapag-text-text na ako kay Lux, pero sobrang tagong-tago. Kasi alam na ni tatay na meron akong boyfriend sa internet and sobrang tutol na tutol doon. And si nanay hindi niya ako kinukonsinte. Pag nakita ni nanay na ganito, ganyan, sinusumbong niya agad kay tatay. So, kinukonfiscate yung cellphone ko. So, ayun pa rin. Tago pa rin ang tago. Hanggang sa dumating December 19, after 1 year, sabi ni Lux, pwede na ba kitang makita? Ganyan. Tapos ako naman, feel ko, medyo nag-clear na yung balat ko. Sabi ko, sige, kita tayo. Bali, Christmas party namin nun sa La Consolacion. Christmas party namin nun sa school. So, medyo maaga uuwi. So, sinabi ko dun sa mga kaibigan ko that time, na kung pwede nila akong samahan sa SM Fairview. Kasi imimit ko na si Lux, yung virtual boyfriend ko. So, pumayag naman sila. So, nag-FX kami, ganyan. Tapos, sabi ko sa mga friends ko, nandito na tayo guys, sa pagkikita part. Sabi ko sa mga friends ko, sila muna yung tumingin. So, text si Lux na, nasan ka ba? Darating ka ba? Or i-Indianin mo ba ako uli? Ganyan-ganyan. Sabi ko, on the way na kami, ganyan-ganyan. Pero, totoo no, nandun na kami sa SM Fairview. Tapos, sabi ko sa mga kaibigan ko, kayo muna yung tumingin kung siya ba talaga yun. Magtatago lang ako dito sa likod ng FX. Tapos, sabi ko kay Lux, nasan ka? Sabi niya, nandito ako sa antayan ng FX sa parang bench. Meron kasing bench dun eh. Tapos, sabi niya, nakaupo ako, naka-jacket ako na ganito, ganyan, ganyan. Tapos, may nakikita na kami lalaki na nakaupo. Sabi ko, ayun siya. Pero, nakikita ko, guys, is nakatalikod pa lang. Tapos, long hair pa nun si Lux. Tapos, ewan ko, pinaplansya pa ba niya yung buhok niya nun? Basta ang haba-haba pa ng buhok niya. Siguro hanggang dito yung buhok niya. Tapos, sabi ko sa mga kaibigan ko, sige na, punta na kayo dun. Tignan nyo. Tapos, edi, syempre, mga naka-civilian kami nun. Hindi masyadong halata. Pero sila, ewan ko, halatado sila masyado kasi tumapat sila kay Lux. Tapos tinitignan nila ganun. Tapos si Lux naman, tinitignan din niya yung mga kaibigan ko na parang, ba't tinitignan nito? Tapos, tinitignan siya uli. Tapos, tinitignan niya. Tapos, lumapit sila sa akin. Sabi nila, ay, siya! Sabi ko, bakit? Ano nung tsura niya? Sabi nila, ang gwapo niya! Ang puti-puti. Keme. Tapos, parang na-excite naman ako na, talaga? Oo, ang gwapo! Ganyan. Tapos, sabi niya, sige na, punta ka na. Tapos, nakikita ko, ang dami niya na text na, nasan ka na ba? Alis na ba ako? Ganyan. Sabi ko, andito ako sa likod mo.
Yes. Romantic music insert. Sabi ko, andito ako sa likod mo. Tapos, umikot siya. Tapos, tinignan niya ako. Tapos, tinignan ko din siya. Tapos, natawa siya. Tapos, tumawa ako. Tapos, guys, eto, ewan ko kung natawa siya dahil sa outfit ko, ha. I-share ko sa inyo kung ano yung suot ko that day. Purple na dress, metallic dress, purple na headband, purple na earrings, purple na cuticks, purple na bracelet, purple na relos, purple na doll shoes, purple na bag, purple na pitaka, purple, lahat purple. Para akong yung mga 7 years old na bata, dinadamitan na lahat purple, na feel ko naman na ang ganda-ganda ko kasi naka-favorite color ako, purple. Tapos sabi niya na sa kanan, naman na siya. Tapos ako naman natawa din ako. Tapos, biglang sumulpot sa likod ko yung mga kaibigan ko. Sabi nila, hello! Hi! Tapos sabi niya, kakilala mo pala yung mga yan? Sabi ko, oo, mga kaibigan ko. Eto nga pala si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Tapos, sabi nila, uy, Aisha, payakap naman, ganyan. Sabi ko, group hug tayo group hug! Tapos hinag siya ng mga kaibigan ko. Siya naman game na game, hinag niya. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, sige Aisha, alis na kami Pero guys, syempre, hindi ko pa rin alam, hindi ko pa rin kilala tong kasama ko. Sinabihan ko yung mga kaibigan ko na sundan lang nila ako kung saan kami magpupunta. So yun. Tapos, yun. Sabi niya, tara, pasok na tayo. Tapos pumasok na kami sa SM Fairview. Tapos, I remember it. Hinawakan niya yung kamay ko, tapos parang may kuryente. Siguro kasi first time ko, pasensya na kayo mga sis. So parang isip na isip bata talaga. Pagkahawak niya ng kamay ko, alam niyo parang, may umakyat na kuryente, nanlamig yung buong katawan ko. Tapos sabi niya, tara, punta na kami sa SM. Tapos sabi niya, saan mo gusto pumunta? Tinanong niya ata ako, kumain na ako. Sabi ko, ata kumain na? Parang ganon, sabi ko, sa ano na lang tayo? Storyland. Yung Storyland, mga sis, para siyang Tom's World. Ano siya, arcade, mga arcade, ganyan. Tapos, nag-ano kami, yung bola-bola. Tapos nakikita ko yung mga kaibigan ko, nandun lang sila sa likod, sinusundan kami, ganyan. Tapos, yun. Tapos, pagkatapos namin mag-arcade, tinanong ako ni Luke, sabi niya, masaya ka ba? Sabi ko, oo naman, masaya. Tapos, kinis niya ako. Tapos, parang ako binuhusan ng yelo. Pero, kiss lang na smack lang, guys, Pero, it's my very, very first time na i-kiss ng lalaki. So, sobrang parang kinikiligan na ako noon. Tapos, yun lang. Nagpunta rin kami dun sa kalapit na mall or katapat na mall, yung Robinson. Meron dun parang night market. Yun, dun lang kami. Dun kami, nagtiyanggi-tiyanggi kami. Tapos, kumain kami. Tapos, yun. Yun yung story kung paano kami nag-meet. And, mga sis, hindi naging madali. Sobrang hindi naging madali. Kasi, tutol sila tatay, lalo na nung nalaman nila na nagkikita na kami. Hindi siya naging madali kasi ayaw nila tatay Laging sinasabi nila tatay na masasaktan ka lang, lolokohin ka lang yan kasi nga, nakilala mo lang yan sa internet. Yun yung lagi sinasabi sa akin nila nanay, nila kuya, ganyan. Pero guys, wala Paglalo atang hinihigpitan, lalo nagpupumiglas. Kasi may mga times pa na nagtatrabaho na ako nun guys na, alam niyo yun na sinasabi ko sa kanila na may pasok ako, pero nag-leave talaga ako. Tapos, pumupunta ako sa Laguna mag-isa para lang makita si Lux. Tapos, siya naman, pag may budget, pupunta siya rito sa Pilipinas. Pupunta siya dito sa Manila, tapos mag-meet kami sa Cubao, ganyan. So, ayun, naniniwala talaga ako na pag gusto, may paraan. At pag gusto talagang gagawa ng way. Tsaka pag lalo mong hinigpitan, parang totoo kasi nangyari sa akin, pag lalo mong hinigpitan, lalong nagiging clever lalong nagiging matalino kung paano niya makukuha yung gusto niya na hindi niyo nalalaman. So, ako, siguro pag nagkaroon ako ng anak na babae, I think gusto ko open siya. Hindi naman sa kukonsintihin ko siya na makipagkilala sa internet. But, ipapaliwanag ko sa kanya na maayos, hindi ko siya masyadong hihigpitan. But, siguro I understand din yung tatay ko. I understand din yung, ba't ako naiyak? Wait, I understand din yung tatay ko tsaka yung nanay ko kasi, syempre, ano yun? Gusto lang nila akong protektahan kasi nag-iisa lang din naman ako na anak nila na babae. Kaya I do understand them din talaga. Tapos, on my part,
bakit ako naiiyak? On my part, parang kung iisipin ko, kung babalikan ko yung dati, nagigilty ako. Sobrang nagigilty ako sa mga ginawa ko nun na pagsuway sa kanila. Pero hindi ako nagsisisi na si Lux yung nakatuluyan ko kasi sobrang alam ko mahal na mahal niya ako, tapos mahal na mahal ko din siya. Pero guilty lang ako kasi nasuway ko yung magulang ko. Umabot din sa point na ano ba to? Umabot din sa point na nagkaroon ng cancer si tatay. Tapos parang hiningi niya sa akin na hiwalayan mo yung boyfriend mo para lang sa akin. May sakit na ako, ganyan. Pero hindi ko ginawa. Sobrang hindi ko ginawa. Lagi ko sinasabi kay tatay na wala na. Naghiwalay na kami noon. Ganyan, ganyan. Pero nagkikita pa rin kami ng palihim. Tapos yun. Hanggang sa umabot sa nakita kami nila tatay nila Kuya JR. Papunta na si Kuya JR nun sa airport. Basta ang gulo ng story ako, guys, ha. Nahuli kami, naglalakad kami sa gilid ng Trinoma. Tapos nasaktan nila si Lux. Medyo nabugbog nila si Lux noon. Tapos yun. Tapos dun ako sobrang nasaktan kasi sinabi ni tatay na lahat binigay ko sa'yo, lahat na gusto mo binibigay ko. Hindi ko matanggap na niloloko mo pa rin ako, may sakit na ako, ganyan. Tapos si Lux sinakay nila sa taxi, sinama namin hanggang dun sa opisina ni Kuya JR. Sorry pa kung nakukwento ko, pero ang sarap lang balikan. Doon nag-start na, kasi baka tanungin nyo paano kami natanggap ng magulang ko. So yun, simula nung nahuli nila kami, papunta kami sa mall, nasa gilid kami ng kalsada, nabugbog nila nun si Lux eh. Binagulat na lang ako kay tatay. Sabi ni tatay, hindi naman ako masamang tao, pero sana humarap ka sa amin ng tao. Pero ako kasi ayoko papuntahin si Lux sa bahay kasi alam ko baka bugbugin lang siya nila tatay, ganyan. So medyo natago talaga namin yung relasyon namin na medyo matagal. Pero I remember sinabi sa akin ni tatay na hindi naman ako masama. Kung tao kang humarap sa akin, tao rin kitang haharapin. Kaya lang, hindi tago kayo ng tago Kaya, pasensya ka na kung nasaktan ka namin. Pero simula ngayon, i-report mo na sa akin kung saan kayo magpupunta ni Aisha. Tapos, yun. Parang nagulat ako sa sinabi ni tatay na, hala, tanggap na ba kami? Ganon, parang yun. Tapos, kumain kami. First meal namin tatlo is sa Greenwich. Yun, kumain kami nila tatay. Tapos yun, parang sinabihan siya ni tatay na, pwede ka na pumunta-punta sa bahay namin. Tapos, yun. Parang doon, right that very moment na kinausap kami ni tatay, parang tanggap na kami. Alam niyo yun. Tapos, after, I think, 3 days, nagpunta sa amin si Lux. Nagdala siya ng pizza. Medyo masama pa yung loob ni tatay noon Hindi siya bumababa ng kwarto. Si nanay lang yung kausap ni Lux, nagchichikahan sila, ganyan, kain kami pizza. Tapos medyo gabi na nun uuwi pa si Lux sa Laguna nun. I remember, tama, uuwi pa si Lux sa Laguna, parang mga 12 na ata, 11. Tapos sabi ni Lux, una na ako, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, sige. Tapos inakyatan ko si tatay, sabi ko, tay, nanonood si tatay ng TV. Sabi niya, bakit? Ako, aalis na raw po si Lux. Tapos sabi ni tatay, ba't di pa dito matulog? Parang sabi ko, dito pa patulugin. Tapos, bumaba si tatay. Sabi ni tatay, aalis ka na? Uuwi ka na? Opo, gabi na. Ba't dito ka na lang matulog? Delikado na. Pero si Lux, ininsist niya na uuwi siya. Tapos, alam niyo yun, sobrang siguro na naisip ni tatay na wala na siyang magagawa kasi sa sobrang tigas ng ulo ko. Parang hinayaan niya na, okay, sige, ganyan. Pero, ako guys, ayokong umiyak. Feeling ko sobrang napatunayan naman ni Lux kasi nung nagkasakit si tatay, sobrang natouch ako. If you're watching, sobrang natouch ako sa effort na ginawa ni Lux. Kung sa ibang lalaki yon, sobrang dali na wag niya akong siputin kasi syempre nasaktan na siya ng magulang ko, nasuntok siya ng kuya ko, ganyan. Pero if I remember it, sinabi ni Lux habang naglalakad kami, nung nasuntok siya ni tatay, nagpahuli kami, nagpahuli kami sa lakad, sabi niya kahit anong mangyari, pag gusto, may paraan, lagi pa rin tayo mag-uusap ha. Doon talaga ako parang,
doon ako na-touch sa sinabi niya. Ibig sabihin, kahit nasuntok siya ng kuya ko, nasuntok siya ng tatay ko, na gusto niya pa rin pala. So, yun. Tapos yun, kahit may sakit si tatay, naka-confine nun si tatay. Kahit wala siyang tulog sa trabaho, dumediretso siya sa ospital para samahan ako magbantay kay tatay. Tapos, minsan, galing pa siya sa Laguna, nagdadala siya ng mga buko pie. Sinasamahan niya ako sa pagbantay hanggang sa, yun, hanggang sa huling hininga ni tatay. Nandun si Lux. Sorry mga sis. Ayun, I think naman, siguro kaya din siya pinayagan ni tatay na maging boyfriend ko kasi napatunayan niya yung sarili niya. Ha! Drama ko. Wait lang. Compose. Yun. I think napatunayan ni Lux, alam niyo ba, hanggang sa pag-i-embalsa mo kay tatay, pinapanood ko, siya yung nasa tabi ko. Tapos, burol ni tatay. Pumapasok pa siya nun eh. May trabaho siya nun. Kahit wala siyang tulog, dun siya umuwi sa kung saan binuburol si tatay. Dun siya natutulog. Tapos, sobrang, dun ko naisip na ito yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Kasi, siguro masasabi nyo, siguro kasi first boyfriend ko lang siya. Pero, dun sa mga effort niya na yun, dun ko sinabi sa sarili ko na, mahal niya siguro talaga ako. And dun ko, dun lumalim lalo yung pagmamahal ko sa kanya nung nakita ko na sinasamahan niya ako dun sa mga, hindi ko ma-explain. So, dun lumalim yung pagmamahal ko sa kanya kasi sinamahan niya ako dun sa mga sitwasyon or panahon na kailangan ko ng kasama. Lalo na nung si tatay may cancer, tapos nung malapit na siyang mamatay, dun talaga, kasi lagi na lang kami nasa ospital, si Lux lagi na lang din siya nasa ospital nun. Yun nga, hanggang sa mamatay si tatay, nandiyan pa rin siya, hindi niya ako iniiwan, lagi niya ako kino-comfort na, kaya mo yan, nandito lang ako. So, yun. I think I need to end this video, mga sis. Yan, kasi pinilit-pilit nyo akong magkwento. So, yun lang. Yun yung love story namin ni Lux. And now, I think going strong. Kahit lagi kami nag-aaway. So, kahit lagi kami nagtatalo, pagkatapos nun, wala. Parang walang nangyari. Nagkukwentuhan pa rin kami. So, I must say, soulmate ko siya. Yes, soulmate. And I'm very proud na sa internet, nakahanap ako ng magiging katuwang ko sa buhay. And I just like to say, guys, na sobrang responsable ni Lux na tatay kay Sky. Nararamdaman ko na gusto niya talagang i-provide lahat. Lahat what is best for Sky. Kaya, sobrang love na love ko siya. Kaya, mahal na mahal na mahal. Kahit minsan lagi siyang kontrabida sa mga gusto ko, gusto niya laging, si Lux kasi gusto niya talaga laging private lang. Dumating nga kami sa point na ayaw niya na ata akong mag-YouTube. Dati pa yon, tsaka mag-Facebook. Pero iniintindi niya na lang kasi siguro alam niyang ito talaga yung gusto kong gawin. So, yon. Papa, if you're watching, sorry, gusto ko lang talagang i-share sa kanila kasi gusto ko lang mang-inspire din pa dun sa mga, siguro may mga boyfriend sa internet na wag silang susuko but still be very careful. So, yon. And if you're watching, gusto kong sabihin na I love you so much, mahal na mahal kita. Thank you sa lahat ng ginawa mo sa akin and sa pamilya ko, and thank you for being very responsible and loving father kay Sky. And yun lang, Papa, maraming salamat. You will always be my one and only. I love you so much. I love you forever. So yun. Okay mga sis, dito ko na tatapusin yung aking kwento tungkol sa love story namin ni Lux. Pasensya na kayo, naging madrama and medyo magulo. But thank you so much sa pagstay until the end of the story. And I'm going to talk to you on my next video. Thank you so much sa lahat ng support mga sis. Okay? See you sa aking susunod. So, ayun na nga mga sis. See you sa susunod na video. Okay? Paalam! Bye-bye!